pagdinig dyan sa Senado, yung Blue Ribbon Investigation, yung Philippines underwater. Underwater talaga. Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Malinaw po yan. Kaya nga, di ba, yan din yung sinasabi natin noon na public office is a public trust. Public officers, halal ka man o nahirang na maglingkod sa pamahalaan, and employees must, malinaw po ito at all times accountable to the people. At all times, lahat ng oras paggising mo hanggang natutulog ka, you must be at all times accountable to the people. Serve them with utmost. Utmost. Ibig sabihin, nuknukan po yung ibig sabihin ng utmost Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice at lead modest lives. So yun yung hinihingi ng saligang batas Serve them with utmost. Ibig sabihin, nuknukan po yan Yung pagsisilbi dapat nuknukan na responsable, na merong integridad, na ikay loyal, at ikay epektibo at efficient, meron kang patriotism, meron kang hustisya, at higit sa lahat, lead modest lives. Hindi na po uso ngayon yan sa ating mga public officials. Nakita nyo naman, hindi ba? Yung mamahaling relos nila, yung mamahaling bags, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun bag lang nila. Hindi ba? Yung mamahaling relo, yung mamahaling sapatos, sobra-sobrang pantuition na po yun Lalo na ng mga hirap sa buhay. Sapatos lang po nila, tinatapak lang nila dyan sa lupa, sinusugod lang nila sa baha. Pero pera po natin yan, pera po yan ng mamamayang Pilipino. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, bakit natin inilahad yung constitutional basis na pinag-uusapan natin patuloy dito sa Tinig Maisog sapagkat we encourage yung participatory governance. At dapat ganun din ang lahat ng namumuno mula barangay, munisipyo, syudad, probinsya, sa rehiyon at sa national. Dapat participatory governance. Huwag awayin yung nagpapahayag ng sentimiento ng higit na maraming Pilipino. Dapat pakinggan and approach it with a better perspective, wider one, at hindi naman porke salungat ang nagiging pahayag ng kagaya ng ating pahina, yung Tinig Maisog, tayo'y we are destabilizing the government. No, in fact of the matter, yung gobyerno nagdi-destabilize sa ating bansa. Bakit? Hindi nila inawat yung kaliwat kanang nakawan mula 2022. Silipin po ninyo yung national budget natin ng 2023, 2024, 2025. Mahalaga sapagkat budget season po ngayon. Sinasagawa yung pagdinig sa budget natin for next year. Higit pong malaki ito 6.8. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung hinihingi nung isang mambabata, si Congressman Toby Tiangco, yung journal o yung minutes ng small committee. Bawal po yun In fact, any member of Congress, whether upper house or lower house, na nag-demand yan, agad-agad. Dapat yan ilabas, dapat ibigay. Bakit kanyo? Iniutos din po yan ng ating saligang batas that each house, the Senate and the House of Representatives must keep a journal, yung record ng lahat ng kanilang proceedings, whether it be plenary, whether it be committee hearing, more so yung small committee. Hanggang ngayon po wala At wala rin tayong naririnig doon sa pinuno ng Ako Bukol party list, di ba? Dapat yun ipatawag. Siya yung chairman ng appropriations noong taong inaprubahan yung illegal, invalid, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Bakit po natin ginigit yung invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 national budget? Malinaw po Ipinag-uutos malinaw ng ating saligang batas, Article 2, Section 17, that the state shall give priority to education. Shall, hindi po ito may, hindi po ito nagre-request. Ipinag-uutos mariin ng ating saligang batas na ang Estado, ang gobyerno, priority niya. Bukod sa lahat, ito'y katangi-tangi ang edukasyon.
Pangalawa, Article 14, Section 1. Pakisilip nyo na lang po. The state shall protect and promote the right. Right po ito ng lahat ng mamamayan sa isang kalidad na edukasyon sa lahat ng antas. At pinakahuli, yung violate po ng Marcos Jr. Administration, Article 14, Section 5, Paragraph 5. Ano po yan? The state shall assign the highest budget priority to education. Education, hindi po public works. Ito po yung nangyari ngayong 2025. Illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 national budget. Kaya po ang ating pamagat, 1.1 trillion pesos at ang missing star witness. Balik tanaw po tayo. Hindi ba yung kaso, alam nyo ito, ginawa nilang telenovela yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan, piniganan todo. Yung storya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation, pati kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school, kung sinong kaklase niya. Talaga pong masusing inimbestigahan Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayaga, yung mainstream, wala po iyan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Guo. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Alam niya, mulat siya. Bakit? Di ba binidaho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ko yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Guo? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon. Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabinbin nating kaso dyan. At nung isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling, nabigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumitin itong mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Guo, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways agad-agad binitawan? Siya yung missing star witness Wala pwedeng maging star more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways na si dating Secretary Manny Bonoan. Bakit siya agad-agad dinismiss? Bakit siya agad-agad in-exempt sa pagdinig? Siya nga yung hepe nung ahensyang hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kurakot.
sa korupsyon, kung bakit tayo ngayon nakalubog sa tubig, kung bakit ngayon isinasagawa ng Blue Ribbon Committee itong pagdinig with the title Philippines Underwater. Hindi siya dapat binitawan. Sapagkat alam ho ninyo yung nagiging desisyon dapat ng kahit na anong komite, lalo pa ang Blue Ribbon. Kasi nga, public accountability ho yan eh. Mahalaga yung komite na yan. Dapat po it should be free from any emotion, personal, professional, or political connection. Mahalaga po na doon dapat na pantay-pantay ang kanilang gagawing treatment sa lahat ng kanilang iniimbita, sa lahat ng kanilang resource person, sa lahat ng sa tingin nila ay may kinalaman sa kontrobersiyang kanilang iniimbestigahan. Lalo pa itong 1.1 trillion pesos. How can we expect a full and complete, a thorough investigation kung yung mismong star witness pinauwi na agad? Alam mo ninyo, mas malaki ito di hamak sa Janet Lim Napoles PDAF controversy. Itong ghost flood control projects, itong napakalaki, itong massive fiasco ng corruption ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso po ito. Small time po yung lininyahan nung Janet Lim Napoles. Kung dati ho, ilulang-lula tayo dun sa 10 billion na PDAF na ginamitan ng kung ano-ano mga NGO din, hindi ba? Lulang-lula po, galit na galit ang sambayan ng Pilipino eh. Yung PDAF na yan, di ba? Small time po yun. Ito po, trilyong piso. For this year alone, 1.1 trillion ang linagak sa public works. Ang budget po ng Pilipinas for this year ay 6.325 trillion. 1 trillion sa public works pa lamang. Kayo na luwang ang mag-check niyan kung 17 or 18% of our national budget sa public works. Tapos ito, nagbabanta lang na umihi ang mga ibon, walang pasok. Pag naihi na po ang ibon, nagbabaha agad. 1.1 trillion, hindi po birong halaga ito at alam kong alam ninyo. Alam kong alam ninyo. Kanya nga po sinasamantala ko sa inyong panananghali ay magkaroon tayo ng direktang ugnayan. Importante kasi na hindi dapat agad-agad binitawan yung dating kalihim ng public works. If we would want to have a complete and honest to goodness resolution dito sa nangyayaring pambubudol ng Marcos administration. Case in point, kahapon po, may tinanong yung isang senador doon sa hepe ng PCAB. Ang sagot po ng hepe ng PCAB, and nag-notes po tayo rito, sumulat daw po sila noong August 18 pa sa DPWH. August 18 po yan. September 1 na po kahapon. At since kahapon po, mula August 18 hanggang kahapon, hindi pa ho tumutugon, hindi pa ho sumasagot ang DPWH. And the funny thing was, magkatabi lang yung hepe o yung pinuno ng PCAB at yung dating kalihim ng DPWH. Yun ngang magkatabi sila. Hindi siya masagot nung dating kalihim ng DPWH. In-excuse nyo pa? Pinauwi nyo pa? Dinismiss nyo pa sa proceedings? Tapos magtatanong kayo at yung mga ugat nyo rito lumalabas sa sagigil, hindi masagot. Talagang hindi masasagot yan. Yung taong may kinalaman ng sagot, pinauwi ninyo. Dinismiss ninyo sa proceedings ng Blue Ribbon. Ganon katindi ang ginawa ninyo kahapon. Kaya nawawala yung star witness. Pangalawa, may sinasabi na ang Blue Ribbon, please feel free to correct me kung mali yung aking na note. Sabi ng Blue Ribbon, they were able to identify around 50 or so
ghosts projects. And apparently, of the 50 na-identify ng DPWH, 2 lang ang kinumpirma, ang inamin at tinanggap ng DPWH na ghost. Okay. Anong nangyari doon sa 48 na na-identify ng Blue Ribbon? Double ghost. Ghost na yung project, ghost pa yung identification. Sino dapat sumagot niyan? Hindi pa dapat yung pinuno ng ahensya, yung pinuno ng DPWH. Ang sinasabi, kasi effectively, kahapon, hindi na po siya separated na siya, severed na siya from office. So what? Ang pinag-uusapan dito, yung period mula June 30, 2022 hanggang bago siya nag-resign, hanggang bago ito tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, lahat ng taong pinag-uusapan, budget ng 23, budget ng 24, budget ng 2025, alam yan ni dating kalihim Manny Bonoan. Hindi ko sinasabing guilty si Manny Bonoan. Hindi ko rin sinasabing inosente si Manny Bonoan. Para mabuo natin itong anomalyang ito na trilyon-trilyon pisong pera natin, dapat nandiyan yung Manny Bonoan. Saan ka nakakita? Pinauwi agad-agad. Tapos galit na galit yung ilang senador, hindi masagot yung tanong, natural. Pinauwi mo may pinakaalam na sagot eh. At dangerous president po iyan. Sapagkat the participation of the former DPWH should be absolute. Siya lang ang nakakaalam eh. Hindi pwedeng may naringgan pa ako kahapon na meron siyang dineputize o inatasan na sasagot on his behalf. Kalokohan po yun. Yung may mismong may katawan, yung may mismong nalalaman, yung mismong nakasaksi kung ano man ang transaksyon nila riyan sa DPWH, hindi nga masagot ng diretsyo eh. Nagkakautal-utal na nga eh. I-delegate mo pa sa isang walang alam. Di ba? Kaya tayo concerned dahil mahalaga sa araw-araw na buhay natin itong walang hintong pagbaha sa ating bansa. Walang bagyo, walang habagat, ulan lamang, baha, cancel ang pasok, kawawa mga bata. Paano yung mga nagdedeklarang walang pasok na pribado? Yung mga arawan ng sahod, walang kakainin ng pamilya nun. Samantalang mucho-mucho, sagad sa pera, itong mga magnanakaw sa pondo ng Pilipino. Kaya hindi dapat agad-agad dapat binitawan, pinauwi at inexcuse yung dating kalihim ng Public Works and Highways. Dapat yung Blue Ribbon must treat everyone equally. Apply the legal rules fairly and transparently. Why? For them to maintain and obtain and gain and win the public trust and confidence in the investigation that they are conducting. Because anything less than that, it's like throwing good money after bad. Naglolokohan po tayo. Nakita ko naman ho yung mga komento ng iba. Baka raw may plano, kahit ano pang plano mo. Pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng Public Works. Huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakotin nyo, you are under oath. Bakit yung sekretaryo, pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan at mamaya tatalakayin natin bakit delikado yan. Alam niyo yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself. It must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible, dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan, walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng Public Works. Kung hindi, ayokong sabihin, but objectively, we are all adults here, nag-uusap tayo sa tinig maisog, you are giving the impression na merong whitewash na magaganap kung hindi pa naganap o hindi pa nagaganap.
Ayokong pangunahan, but you have to bring him back. You cannot just excuse him, dispense his presence sa hearing ninyo. Siya po yung star witness eh. At itong aking ibinabahagi dito sa Tinig Maisog, I am just voicing out the sentiments of an even greater number of Filipinos, whether in the Philippines or abroad. Yan ang katotohanan. And speaking of abroad, nais ko lang pong pasalamatan ang ating mga hakbang ng maisog dito sa Australia, Melbourne specifically. Napakainit po ng aming naging pagtatagpo at ang dami namin plinanot na pag-usapan. Ang kanilang pinuno, ang kanilang pangulo, si Valerie Val Nesnas. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Kay Louie Yambao, kay Cheryl Carnais, kay Mary Rose Salubre ng Sydney. They're organizing also another one there. At of course, si Neptali ng Handsome Mechanic. Nagpunta ho siya sa akin ng isang araw, kahapon yata, at binanggit niya na binati ko raw siya sa aking isa sa mga live natin, si Handsome Mechanic. Hindi po siya nagsisinungaling, handsome talaga si Neptali, pero tinanong ko ba't Handsome Mechanic? Sabi niya dahil limpyo o malinis at handsome ang kanyang mga trabaho at gawa at kaya pabalik-balik yung kanyang mga kliyente at kaibigan dito sa Australia, sa Sydney part po sila eh. Yung 1.1 trillion, nawawala po yun eh. Ano pong preba? Hindi ba 3 weeks or 4 weeks ago, sinabi ko na sa ating direktang ugnayan, yung 5.5 billion pesos na inilagak sa First Engineering Division ng Bulacan, fully paid na po yun. Fully paid na yung 5.5. And I think yun fully collected na rin, yung 5.5 billion. Pero gagawin pa lamang ho yung mga proyekto. O di nawawala. Di ba? Missing yung pondo. Pwede ka bang mangolekta in full nang hindi ka pa nagsisimula ng trabaho? At nandyan na po yan sa pagdinig na ginagawa ngayon sa Blue Ribbon. Kaya lang, missing nga po yung star witness eh. May lumalabas kahapon na may inaalok na magsalita ka na at baka hindi ka ma-prosecute, gawin kang, kung hindi naman ikaw ang pinaka-guilty, maaari kang mag-state witness, etc. Pinakawalan nyo nga yung star witness eh. Wala nang pinaka-star dun sa star na yun. Wala nang pinaka-star sa dating kalihim ng Public Works kung star witness ang pag-uusapan, kung sa dami ng nalalaman. Yun ang dapat alukin ninyo. Pinauwi agad, in-excuse agad, dinismiss agad, tapos aalukin yung iba, magsalita ka na. Pwede kang maging star witness, pwede kang protektahan, pwede kang bigyan ng immunity. Yung kalihim ng Public Works, yun ang may pinakamaraming nalalaman. Hindi ninyo dapat pinauwi agad-agad. Again, it will bring us back to how the Senate handled the investigation pertaining to the Mayor of Bamban, Mayor Alice Goo. Ang layo naman. Ito, binabaha ang Pilipino, namamatay ang Pilipino, trilyong piso ang pera ng Pilipino ang nawawala at kinukurakot. Pinauwi agad yung star witness. Hindi pa natatanong ng masinsinan. Hindi pa natatanong ng malaliman. Pinauwi na agad kasi raw nag-resign na siya. And effectively, as of September 1, separated from the Department and Government Service na yung mama. Uy, tama ho yun. Di wag ninyong tanungin nung bagay mula September 1, 2025 pataas. Ang scope lang naman ng investigation ninyo yung August 31 pababa. Yung taong 2023, 2024, 2025 at kasinungalingan na pwedeng sabihin na meron naman siyang inatasang sumagot on his behalf. Yun nga hong may katawan, yung may isip, yung may diwa, yung may pusong tao mismo, yung kinatawan, yung kalihim mismo, nagkakautal-utal, nagkakabulol-bulol, natataranta, nabablangko, hindi na alam ang sasabihin. Lalo na kung sino man ang kanyang inatasan, aatasan o uutusan. If at all, the best na magagawa po noon, magkwento ng
haka-haka, kuro-kuro, personal niyang opinion. Ang tawag po diyan ay hearsay. Pag hearsay po ang testimonya mo, wala pong probative value yan. Basura po iyan. Kaya hindi dapat binitawan yung pinaka-star sa lahat ng potential star witness or witnesses. Yung dating kalihim ng public works, kung gusto natin na katotohanan, na full transparency at full accountability ang ating matutumbok dito sa ginagawa ng Blue Ribbon investigation sa 1.1 trillion pesos na missing pera ng mga Pilipino. Yan ho ang katotohanan. Yung investigation, alam kong mabigat at under severe pressure na rin naman ang mga miyembro niyan, yung chairman, yung ating kaibigan at nakasama nung huling halalan. Subalit, naririto po ang sambayan ng Pilipino eh. Nagsasalita, nagsisigaw na eh. Nasa panig ninyo eh. Huwag na kayong mag-alinlangan. Gawin ninyo yung tama't nararapat. Yung investigation, hindi lamang ho yung proseso eh. Even, ulitin ko, yung perception, how the public perceive the direction and the conduct of the investigation, it must likewise appear credible and beyond reproach. Hindi pwede na magdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Talo po kami. Talo na naman ang mamamayang Pilipino. Sasaswelahin na naman. Wag naman sana. Kanya hindi dapat binitawan. Yung pinaka-pinuno ng istoryang ito, sa kanya dapat nakasentro at umiikot yung tanungan eh. Pinauwi eh. Again, let me bring you back to the investigation conducted during the 19th Congress ng Senado. Kay Mamban Mayor Alice Guo. Talagang dinikdik eh. Tinanong kung sino yung kanyang mga naging kaklase, pati yata nung elementary, nagpakita ng larawan, dapat ganun kasinsin ang investigation. Hindi binitawan eh. Ito ring Blue Ribbon, hindi dapat ito lagyan ng timeline. At yung mga nag-grandstand, galit na galit, hindi masagot, talaga hindi masasagot. Nung hepe nung PICAB, bakit daw hindi sinasagot ng DPWH yung sagot? May malay niya, PICAB siya eh. Tanungin mo yung katabi. Yung dating kalihim ng public works, hindi tinanong eh, pinauwi, inexcuse, dinismiss. Drama po ito eh. Lumalabas sa dito yung ugat eh. Eh kahit mag-tumbling-tumbling ka riyan, walang may sasagot yung hepe ng PICAB. Siya na nga yung sumulat eh sa DPWH. Tanungin mo, yung kaharap mo, yung katabi ng hepe ng PICAB, yung dating kalihim ng DPWH, ba't di ka sumagot? Bakit hindi mo tinugon ang sulat ng PICAB? Yun nga hong nandoon na eh. Yun nga hong magkatabi na eh. Yung mga personalities hindi masagot eh. Eh lalo na nung pinauwi na.